po sa inyong lahat para po sa pagsisimula ng ating gawain sa umagang ito para sa ating paglilingkod at pagpupuri sa Panginoon. Atin pong pakinggan ang sinasabi ng ating banal na kasulatan na ito po'y matatagpuan natin sa mga awit. Kapitulo 100, talata ang 1 hanggang sa sumusunod na talata na ganito po ang sinasabi. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na maalaman, tayo'y kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang niya sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo, ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya pasalamatan, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po sumandaling tumungo tayo manalangin. Dakilang Ama o God, salamat po ng napakarami sa umagang ito na minsan pa ang bawat sa amin ibigyan mo ng kalakasan ng aming pangatawan, kalakasan ng aming talino. Loobin mo nawa Lord na sa umagang ito sa aming gawain, patuloy mo kami bigyan ng karunungan, ng katalinuhan, ng kapayapaan, at ikaw ang sumubaybay sa aming paglilingkod at pagpupuri sa umagang ito. Loobin mo Lord ang iyong gagamitin sa umagang ito mula sa mga kabataan, sa mga diakonesa, diakono, mga elders, higit sa lahat ang iyong lingkod na gagamitin magbigay ng mensahe. Loobin mo Lord na bigyan mo ng katalinuhan nagmumula sa iyo, na ang bawat salita na nanggaling sa iyo ay sa iyo lahat manggaling. Ikaw nawa ang maramdaman, ikaw ang makita nila, at ikaw ang kanilang dakilain sa pamamagitan ng iyong pagiging Diyos namin buhay. Umaasa kami Panginoon na sa aming gawain ito ikaw papagitna, ikaw ang patuloy na bibigay ng katalinuhan sa mga nakikinig, na sa ganun ang bawat salitang aming narinig ay hindi lang mapatimo sa aming puso at isipan, kundi bagkus magamit namin Ama sa pang-araw-araw namin buhay. Higit sa lahat ay may bahagi namin Ama sa mga hindi pa nakakilala sa iyo. Ama, umaasa kami na ikaw ang sa amin at patuloy na mag-ingat sa amin habang kami nabuhay. Ang lahat ng bagay ito aming hiniling ng walang sawa sa pangalan ni Jesus mula ngayon pagpakailanman. Amen and Amen. Good morning po sa ating lahat. Morning. Ayan, bago po tayo magsimula, gusto ko lang po basahin sa inyo ang sinasabi sa John 13 verse 7. Then Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." So lately po, na-realize ko lang na meron talaga mangyayari sa ating buhay na mapapatanong ka na lang kung bakit. Bakit sa'yo nangyayari tong mga bagay na to? But huwag tayong panghihinaan ng loob because our God has do great things. Amen? Amen. Ayan. So, tandaan natin na ang plano ng ating Panginoon ay laging makakabuti sa atin. So, let's sing our first song, Great Things. Let's clap our hands to our Lord Jesus. Let's sing. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. For He has done great
your promise is yes and amen. For you will do great things. God, you do great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Let's sing it out with declaration. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things. You have done great things. You have done great things. Palakpakan po natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Panginoon, sa mundong punong-puno ng walang kasiguraduhan, lagi namin aalalahanin na your plans are great. Lord, kung meron man kaming pagkukulang sa'yo, patawarin mo kami. Lord, break our plans if it breaks your heart, Father God. Lord, we are willing to break our plans just for you, Father God. Panginoon, narito kami ngayon upang surrender namin lahat ang aming nararamdaman sa iyo, Father God. We lift your name up high, Father God, as we worship you today. Let's sing our second song, Hosanna.
pinagdadaanan ngayon, na meron tayong pagsubok sa buhay, at hindi natin mapatawad ang ating mga sarili. Huwag tayong mag-alala dahil nandito ang ating Panginoon, because He can restore us. Kung meron man tayong nararamdaman ngayon na mabigat sa ating puso, isurrender natin ito sa ating Panginoon. It's time to move on and move forward, kapatid. Kaya ngayon, hinihintay lang tayo ng ating Panginoon na isurrender natin lahat ang ating mga paghihirap, ang ating mga pain sa ating Panginoon. Kaya for our last song, let's sing, "Oh Come to the Altar." Are you hurt and broken within? Overwhelmed by the weight of sin, Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Let's sing the bridge part. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide.
Dadako na po tayo sa pagtanggap ng banal na hapunan. Ito po ay matatagpuan sa Marcos 14 verse 22 to 26. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at tinabot sa mga alagad. Sinabi niya, "Kunin ninyo ito ang aking katawan." Dumampot din siya ng kupa at matapos magpasalamat sa Diyos ay inabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo na pinagtibay nito ang aking tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay nabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na ininom kong panibago sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga olibo. Purihin po natin ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Lord sa mga biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin ng bawat isa. Maraming salamat po sa iyong mga gabay at patnubay sa aming mga gawain na inilalayo niyo po kami sa anumang makapahamakan o anuman ng mga aksidente po Lord. Maraming salamat sa mga kalakasan na pinagkaloob niyo sa amin na nilayo niyo kami sa anumang karamdaman o anumang sakit na lumalaganap po dito sa ibabaw ng lupa. Lord, sa oras po na ito, dadako na po kami sa pagtanggap ng mga simbolo sa aming harapan. Dinadalain ko po Lord ang mga simbolo na to. Nawa po basbasan niyo bago namin tanggapin. Ang mga simbolo po nito, tanda ng iyong pag-ibig o pagmamahal niyo po sa amin. Ganun na rin po Lord, dinadalain ko rin po sa inyo sa pagtanggap po nito ng mga simbolo na to. Nawa po linisin niyo kami at sa gayon, sa pagtanggap namin ay kaya-aya po kami sa inyong mga paningin. At ganun na rin po Lord, ang mga simbolo na to ay siya maging kalakasan ng aming buhay espiritual dito po sa ibabaw ng lupa po Lord. Maraming salamat po Lord. Ay ito'y sinasamot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko po kay Kristo, at sa lahat po ng ating mga kaibigan at kamag-anak na nasa iba't ibang dako ho ng Pilipinas, at maaaring sabot po ng live streaming na ito ay maaaring makaabot din sa iba't ibang bansa. Sa pagkakataong ito, nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa pagkakataong muli ay binigay niya po sa atin na tayo po ay magsama-sama upang purihin at itaas ang pangalan po ng Diyos po natin na siyang lumikha sa atin. At muli ay makarinig tayo ng mensahe ng ating Panginoon sa umaga pong ito. Pero bago po ang lahat ng yan, ay samahan po ninyo ang inyong pong maliit na lingkod para po sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Sa iyo, O Diyos, na dakila, aming Ama, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami, Ama, sa iyong banal na harapan upang minsan pagad ay magpasalamat sa iyo sa bawat pagkakataong ipinagkaloob mo po sa amin na kami ay makalapit sa iyo bagamat kami ay hindi naging karapat-dapat sa iyo, God. Subalit sa pagkakataong ito, inihiling namin ng tawad anumang mali na nakita mo po sa aming Panginoon mula sa isip po namin, sa aming mga nasabit na gawa. Nawa, Panginoon, sa pagkakataong ito ay pakalinisin mo po kami upang kami naman ay maging karapat-dapat na umarap sa iyo upang ikaw ay purihin namin at itaas ang iyong dakilang pangalan. Sambahin ka namin, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Ama, sa pagkakataong ito, nagpapasalamat din po kami sa isang katagumpayan na ibinigay niyo po kay kapatid na Army, sapagkat muli, Panginoon, siya ay nagtagumpay na sa isang supling na ibinigay mo po sa kanila ni kapatid na Pau, ay muli ay nairaos, Panginoon, at nailabas ang supling na ito na mula sa iyo ng normal. At nagpapasalamat kami, Ama, at ang buong pamilyang ito sa iyong dakilang katapat at kabutihan sa buhay po ni kapatid na Arme at kapatid na Paulo. Sa pagkakataong ito, Ama, patuloy kami lumalapit sa iyo upang hilingin sa iyo ang iyong dakilang patnubay sa amin. Nawa, Panginoon, tulungan mo po kami, lalo tigit ang napakaliit mong lingkod, na sa pamagitan po ng iyong kapangyarihan ay ilalagay mo sa kanyang bibig ang lahat ng iyong mga salita, na ang lahat ng kanyang sasabihin sa umagang ito, God, ay hindi manggagaling sa kanyang sariling kaalaman at karunungan, kundi ang lahat ng ito ay manggagaling sa iyo, God. At naway balutin mo siya ng iyong dakilang presensya upang ikaw lamang, O Diyos, ang aming maramdaman. At patuloy na ikaw lamang maging sentro ng mensaheng ito, Panginoon, at maramdaman namin ang kalakasang espiritual ng bawat isa. Nawa, ang mensaheng ito'y makatulong sa bawat isa sa amin na makakarinig nito at makakapanood nito, lalo tigit sa buhay po namin sa kasalukuyan, to encourage us to continue to worship you, Father, and to serve you until we die. Kaya marami pong salamat, Ama, sa umaga pong ito. Ito po ang aming samo at dalangin, inihiling sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus mula po ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Muli po, magandang umaga mga kapatid po namin kay Kristo. Ang paksa po na ating tatalakayin ngayon ay Reconstructing Your Heart. Ito po yung pinakahuli sa series po natin na tinatalakay po natin sa buwan po ng June. Kaya nga po, samahan po ninyo ang inyong napakalingkod sa mensaheng ito ng ating Panginoon na Reconstructing Your Heart, at makikita po natin yan sa aklat po ng Matthew. Okay, sa kanyang kapitulo 5, ang versikulo po niya ay 1 hanggang 9. Yun po yung ating pag-aaralan. Bagamat mababasa po natin sa Biblia, mayroon po niyan 10 hanggang 11 hanggang 12 ng Matthew chapter 5. Yan pong pag-aaralan po natin, hindi rin po kailanat sa inyo. Yan po ang tinatawag po nating Sermon of the Mount o Beatitude. Mas kilala po yan sa tawag na Beatitude, mga kapatid. Alam po natin, pag-aaralan po natin ang salitang Beatitude para po maging maliwanag po sa atin ang mensaheng ito kung ano po ang ibig sabihin ng Beatitude. Alam po ninyo, sa wikang Grego, ang ibig sabihin po o kahit sa wikang Latin, ang ibig sabihin po ng Beatitude ay blessing beatus. Okay po? Nang ibig sabihin po ng blessing beatus, ang pinaka-definition po niyan ay tinatawag po nating divine joy or happiness. Ang sinasabi po dating divine joy dito, na tinuturo po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad,
yung in spite of our experience in life, lalo na sa mga hard times, ay nandun po yung tinatawag nating divine joy. Iba po yung joy na ibinibigay lang dito sa mundong ito. Ang joy na tinatawag po niyan, kahit po any circumstances in life, ay nandun ang joy sapagkat yan ay bigay po ng Diyos sa atin. At yan ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga lagad or happiness. Because blessing is God's favor extended to an individual resulting in positive emotion or reward. Kaya nga po, ito pong tinuturo po ng ating Panginoong Jesucristo ang beatitude na ang pinaka-definition nito ay divine joy or happiness ay ibinibigay po ito. This is a blessing na galing sa Diyos at ito po ay pwedeng makuha po ng individual na tao. Yan po yung pag-aaralan po natin sa umagang ito kung papaano sa tao ay mapapasa tao ang tinatawag po nating divine joy o yung tinatawag po nating sacred happiness o sacred delight. Yun po yung sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya alam po ninyo, para po maging malinaw po sa atin kung ano yung tinatakbo ng buhay ng tao sa mundong ito, ay pakinggan po natin yung sinabi po ni Pope John Paul II. Kukunin lang po natin yan ng isang halimbawa po. Nung siya po ay nagsalita sa isang grupo po ng kabataan noong March 2000, ibinigay po niya ang difference ng tinatawag po nating Christianity and modern culture. Kasi sa kanyang pagsasalita ay ipinakita po niya what is the difference of Christianity today at saka po yung tinatawag po nating modern culture. Kaya nga po ang sabi po niya, ganito po, modern culture says, blessed are the proud. Pero ang sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa Biblia, na mababasa po natin na tinuturo po niya as a part of beatitude, Jesus said, blessed are the poor in spirit. Okay, pag-aaralan po natin yan, sinasabi po ni Pope. Ang sinabi po ng modern culture po natin, blessed are the pitiless. Ang ibig po sabihin ng pitiless, walang awa. Okay? But Jesus said, blessed are the merciful. Kabaliktaran na po yung sinasabi po ng kultura natin sa ating panahon. And culture says, blessed are the devious. Okay? Devious. Okay? Ang ibig sabihin po ng devious yung makamundo. Okay? Makademonyong isip. Yun po yung sinasabi po ng kultura po natin. Okay? And blessed are the pure. And Jesus said, blessed are the pure in heart. And culture says, blessed are those who fight. But Jesus said, blessed are the peacemakers. And the culture, or the modern culture says, blessed are the persecutors. But Jesus said, blessed are the persecuted. Yung pong sinabi pong yan, na ngayon ay binabasa ko po sa inyo, na sinabi po ni Pope John Paul II, ay pinapakita lamang na ang mundo iba in our modern world. Kakaiba na po doon sa sinasabi at tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo in the Sermon of the Mount o tinawag na Beatitude. Pero tandaan po natin, ang sinasabi po ng Biblia hindi nagbabago. Ang totoo po niyan, yung lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang paraan din upang makita po natin ang Diyos at makarating po tayo doon sa minimiti po nating pangarap na bayan na walang iba kundi ang langit. Kaya nga po, this is a part of character o attitude ng isang tao. Kaya nga, pag-aralan po natin yan. Bakit tignan po ninyo ang mundo sinasabi po na ngayon yung modern culture po natin, sa totoo lang, totoo po yan, sinasabi po yan. Kaya kayo po ay maging saksi din, kayo po ay buhay na saksi kung ano po yung mundo natin. Sa totoo lang po, yung mga mayayabang ngayon, sila sumisikat eh. Para ba sila binibigyan pa natin ng pansin? Sila pa yung parang okay sa atin, sa mundo. Pagka ang tao may kayabangan, okay? Sa kanyang sarili, ay sila pa yung mga parang nagiging sikat sa mundo eh. Di po ba? Binibigyan ng recognition ng mundo. Kung sino pa yung mga walang awang mga tao. Kung sino pa yung mga taong persecutors
O sila pa yung mga binibigyan ng recognition ng mundo. Pero totoo lang, hindi yan ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo na tinuturo po niya in the Mount of Sermon o Sermon of the Mount. Kaya nga po, alam po ninyo, sa pagkakataong ito, mayroong 3 R na ating pag-aaralan doon sa isang paksa po natin na reconstructing our hearts. Okay? Kasi po, tingnan po ninyo ang mundo, yung puso ng mga tao. Hindi man linalahat, pero yun na sinasabi po ng mundo ngayon, ang modern world po natin. Kaya nga, patuloy na ang Panginoon, hindi nagsasawang ituro sa atin yan. Kaya nga, hindi rin tayo nagsasawa na ituro po yung mga bagay na yan. Kung ang tao ngayon ay napinsala ang kanyang puso because of this modern world, kailangan po siyang ma-reconstructing sa pagkakataong ito, maayos muli ang ating mga puso. 3 R, okay, ang ating pag-uusapan. At ang 3 R na yan, okay, ay isulat po ninyo sa inyong mga comment box para hindi po natin malimutan. Para po sa buhay po natin, may gabay po tayo. Ito po yung 3 R para madaling tandaan. Una, recognize your state. Pakisabi nga po ninyo, pakisulat po ninyo, recognize your state. Yun na po yung pag-aaralan po natin. Okay po, para po ma-reconstruct yung ating mga puso sa pagkakataong ito. Pangalawa, repent of sin. Okay? At ang pangatlo po, resemble the Savior. Yan po yung 3 na pag-aaralan po natin sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo. Unahin po natin yung number 1 po nating recognize your state. Ano pong ibig sabihin ng recognize your state? Dapat, nare-recognize natin kung ano yung status natin, ano ang kalagayan natin. Alam po ninyo, yung number 1 yan, hindi tumutukoy po kung ano yung status mo sa buhay, kung mayaman ka ba, mahirap ka ba. May trabaho ka ba o wala ka bang trabaho? Hindi ho yan. Ang sinasabi pong recognize our state, that is a spiritual state. Ano po? The first step in the process is to recognize our state. Ang ibig sabihin, ganito mga kapatid, tignan po natin. Jesus referred to a spiritual condition, not physical location. When He promised the kingdom of heaven to those who are poor in spirit. Kita po natin, yung poor in spirit na yan, ay hindi ho yan tumutukoy in a physical. Na mahirap ka, dukha ka. Hindi po yan. Ang sinasabi po, yung poor in spirit. Ang totoo po niyan, ang sinasabi po dyan, ganito. Poverty in spirit is a recognizing your insufficiency to earn God's blessing. Ibig sabihin po pala, yung poor in spirit ay nare-recognize natin na tayo po ay insufficient to earn God blessing. Ibig sabihin, wala tayong, ang tao, walang kakayahan na makuha niya yung God's blessing. Bakit? Kasi nga, poor in spirit, insufficient ang tao. Kasi nga, bilang tao, makasalanan, hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Hindi natin kaya. Kaya nga poor in spirit eh. Ngayon yung poor ng spirit na yan ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos. No ho? Bakit? Kaya nga sabi po ng Romans chapter 3 verse 23, ang sabi po ng Biblia ay ganito, all have sinned and fall short of God's holy standard. Hindi ho nakaabot ang tao. Kaya nga po, mapapalad itong mga taong ito na nire-recognize nila, tinatanggap nila sa kanilang mga sarili na walang kakayahan sila na abutin o sarilinin o kayang abutin yung blessing from God, yung grace ng God. Kaya nga mapapapalad po itong mga taong ito kasi sila mismo tinatanggap nila, hindi sila nagyayabang sa sarili nila na kaya nila o kaya sila naligtas is because of their own. Hindi po nila tinatanggap yan. Kaya nga po itong mga taong ito na poor in the spirit, kaya nga sabi ng Panginoon, blessed
Mapapalad ang mga taong ito kasi tinatanggap nila na hindi sila ang merong gawa nung kaligtasan o yung biyaya na binibigay ng Diyos. Kasi maliwanag po yan sa tala ng Biblia, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga po, alam po ninyo, no one possesses enough spiritual resources to purchase God's blessing. Why? For two reasons. So, lang po, hindi natin kayang bayaran yan o bilhin yung blessing o yung grace ng ating Panginoon. For two reasons. Una, pakinggan po natin the price is too high. Kaya hindi kaya ng tao yun eh. Kasi ang price ay very too high. Why? Tingnan po ninyo yung price, holiness. Kaya ba ng tao yan? Na sa kanyang sarili ay maging banal? Naku po, yan nga mahirap ngayon sa tao. Kaya nga kanina nga, di ba, wala nga nakaabot nga sa pamantayan ng Diyos kasi ang lahat ng tao makasalanan eh. O paano siya magiging holiness kung makasalanan siya? O, di po ba? Pangalawa, purity. O, makasalanan ka nga, paano ka magiging pure? O, makasalanan ka nga, paano ka magiging righteous? O, paano ka magiging glory and honor? Eh, makasalanan nga tayo eh. Kaya hindi pwede talaga. Mataas ang price. Pangalawa, God's sacred delight is not for sale. Hindi ho pinagbibili ng Diyos yung tinatawag po nating sacred delight o yung sagradong ligaya o saya. Okay? Hindi ho binebenta yung grace. Kaya nga po sa totoo lang, ang kaligtasan hindi ho binebenta yan. At hindi rin binibili yan. Kasi nga wala tayong tao walang kakayahang gawin yan. Kaya importante pong malaman po natin yan mga kapatid ko po kay Kristo. Tanong natin, paano ngayon mapapasa tao po yan? Paano ngayon yung tao? Kasi nga makasalanan tayo because kaya nga ang ating paksa, reconstructing our heart. Kailangan ma-reconstruct yung puso natin kasi yung puso natin ay wasak-wasak because of sin. Hindi natin makukuha yung sacred delights kasi nga because of sin. Kaya nga po, maliwanag po ito mga kapatid ko po kay Kristo na merong dapat pong gawin ang Diyos sa atin. Kaya nga, alam po ninyo, ang ikalawang bagay na nais ko pong ipaglingkod sa inyo yung kanina po, tignan po, recognize our state. Ang state ng tao, makasalanan. Ngayon, ang sabi po ng Panginoon doon, pinagpala niya yung mga poor in spirit kasi tinatanggap nila, insufficient sila. Wala silang kakayahan, inaasa na lang sila sa Diyos. Dapat ganun ang tao ngayon. Kasi ang tao hindi pwedeng magyabang. Hindi pwedeng magkaroon ng pride. Kaya nga po, kailangan natin yung ikalawa, yung repent of sin. Na ikalawang R. Kasi dito, kapag ka nangyari itong repent of sin, eto na. Pagsisisiyan na ng tao yung tinatawag po ng pride. Kung nakikita po ninyo yung picture po natin, nakasulat diyan. Okay, na pwede natin pagsisihan. Kasi ang tao ngayon, pride ang umiiral eh. Kaya nga ang puso nagwawatak-watak because of pride. Nahahati ang puso niya. Hindi niya na nga nasesentro sa God because of pride eh. Di po ba? Kasi tingin niya sa sarili niya, mataas siya eh. Kaya nga, hindi siya makapokus sa God. Sa sarili siya nakapokus. Ano pa? Yung tinatawag po nating greed. Naku po, ang tao ngayon, napakasakim. Yun ang problema. Kaya nga po, alam po ninyo, napakahalaga, dapat natin maintindihan ang mga bagay na ito para makuha po natin yung tinatawag nating sacred delights o makuha po natin yung grace ng ating Panginoon na pinagkakalob niya. Kailangan tayong magsisi doon sa mga bagay na sumisira sa puso po ng tao. Katulad ng pride, katulad ng greed, katulad ng lust, o katulad po ng envy, o katulad po ng slut. Ang slut po natin dito yung matinding severe anger. Ang ibig sabihin po niyan, yung talagang galit. Ang tao ngayon, yan ang problema. Okay? Yung severe na galit, pagka galit na galit ka, pwede mong patayin yung tao pag galit na galit ka. Yung tinatawag po nating wrath. Ito naman yung wrath na to, ito yung tinatawag nating mga tamad. Wala nang ginawa. Okay? Yung gluttony, yung katakawan.
Kaya nga ito yung mga ano ng mundo ngayon, and this is the modern culture o modern world natin, na ngayon ay nangyayari po. Kayo po, saksi kayo dyan sa nangyayari po natin, sa mundo natin. Okay po, kaya maging aware po tayo. Baka po, even Christian today, pwede po mangyari yan. Kaya number 2 po natin na R, repent of sin. Ngayon, yung repent of sin, hindi po basta repent of sin. Kaya nga po, alam nyo, the second character, ito po, he who mourns. Kanina, yung poor in spirit, ngayon naman, he who mourns. The next step in the process of receiving sacred delights. Tanong natin, ano itong he who mourns? Yung mga blessed. Sabi, mapapalad ang mga napipigati. Okay? Anong ibig po sabihin yan? Alam po ninyo, meron pong paliwanag dito, mourning is grief expressed over the loss of something meaningful to you. Di po ba, kapag mahal mo ang isang tao na wala sa'yo, ay talaga masakit. O, nagkakaroon ka ng tinatawag nating grief. Okay? Yung pighati. Okay? Pero tingnan po natin, it is not enough to know your simple condition. You must demonstrate repentance. But the question this morning, how can we demonstrate a repentance? Kasi nga, because of sin, yun yung grip eh. Kaya nga ang tao, because of sin, sa mga pinakita po natin, yun ang ibig sabihin ng mourn. O, yung mga tao na, mapapalad itong mga taong ito, na nakita nila na yung estado nila ay makasalanan. Kaya pipigati sila. Kumbaga, piggati sila, hindi sila masaya sa ganitong bagay na nangyayari sa kanilang mga buhay. I hope, nakukuha po ninyo ang gusto kong iparating sa inyo, mga kapatid ko po kay Kristo. No? Na sa ikalaw po natin. Meron pong ilustrasyon para po maging malinaw ang aking ibig iparating sa inyo. Ang sabi po ng isang ilustrasyon, a 4th grade Sunday school teacher asked her class what repentance meant. Ang sabi po ng isang bata, one child said, it means you are sorry for something you did. O sa kanya, meaning niya, yung repentance, yung mag-sorry ka dun sa ginawa mo na mali. Okay? Pero tingnan po ninyo yung number 2, another said, more accurately. Ang sabi niya, it means you are sorry enough to quit. Anong ibig sabihin nun? Kaya nga sabi niya, accurate yun eh. Okay? Ibig sabihin, hindi lang sorry. Kundi ang sabi po niya, it means you are sorry enough to quit. Ibig sabihin, yung mali na nagawa mo ay tinapos mo na. Yun ang ibig sabihin po niyan. Yan ang ibig sabihin ng repentance. Kaya nga, itong mga taong na blessed, those who mourn, ang sabi po ng ating Panginoon in the Sermon of the Mount, mapapalad itong mga taong ito sapagkat ang mga taong ito ay talagang pinagsisisihan nila yung mga bagay pong yan. Okay? Mahalaga po ito mga kababayan, mahalaga po ito mga kapatid ko po kay Kristo. Yun po kasi ang tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya nga yan, sabi niya, to mourn over sin is to express the appropriate sorrow that leads me to stop sinning. And the promise to mourners is the comforting embrace of a loving God. Genuine grief expressed over our poverty of spirit ignites God's forgiveness. Totoo po yan. Okay? Kaya yung tinatawag natin genuine griefs, na talagang inaano natin ang sarili natin, nag-iignite yan doon sa God's forgiveness. Pinapatawad po tayo ng Diyos, pinapatawad ng Diyos ang tao na pinagsisihan niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan, which bring cleansing to our hearts. Kaya unti-unti nang re-reconstruct yung puso ng tao na nasira because of this world and because of sin. Okay? Kaya nga, nare-restore siya sa relationship niya sa Diyos. Kaya mahalaga po yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, mapapapalad itong mga taong ito. Yung blessed, those who mourn.
Blessed, those poor in spirit. Ito yung turo ng ating Panginoon. Kaya pinapaliwanag po ng ating Panginoong Jesucristo kung ano pong klase mga poor in spirit at saka yung mga who mourn. Hindi ho lahat ng napipigati ay mapapalad. Ito yung mga tao, sinasabi po ng Biblia, kaya mapapalad kasi tinatanggap nila sa kanilang sarili kung ano ang estado ng kanilang mga buhay. Alam po ninyo, meron po sinabi ang ating Panginoon, Jesus beautifully described God's comfort as mending our mourning spirit. Ito mga taong ito na talagang genuine grief, ay kino-comfort po sila ng ating Panginoon. In what way? Sa anong paraan na maranasan ng mga taong ito na sa kanilang mga buhay ay talagang totoo na sila ay napipigati because of their sin. Because they want to repent. O ang maliwanag na sinabi po ng Biblia ay sa John 10:10. Ano po ang sabi po diyan? Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw. At pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. So the promise of God to those people who have genuine grief, okay? O itong mga taong ito na poor in spirit, ang sabi po ng Biblia ay bibigyan ng buhay at bibigyan ng Diyos ng kasaganaan. Kaya mapalad ang maraming mga tao na talagang ganito ang kanilang estado ng buhay. They recognize their status. Okay? Tinatanggap nila kung sino sila sa kanilang mga sarili. Okay? Yun po yung sinasabi po ng Biblia. Kaya mapalad po ang mga taong ito. Kaya sabi niya, blessed to those people. Okay po? Kaya nga po, ang number 3 po natin na pag-usapan na R, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box, resemble the Savior. Anong ibig sabihin ng resemble the Savior? Mga kapatid. Kaya nga po, ang sabi po ng Bible, eto, God is the one who reveals our sin. Ang ibig po palang sabihin ng resemble yung pinapahayag. Okay? Kasi nakita ng God eh. Kaya nung makita ng God kung sino ka, ipinahayag niya kung ano ang kasalanan mo. Kaya nga maliwanag po sinabi sa Romans chapter 4 verse 4 eh. Ano po sabi niya? His kindness leads us to repentance. Yung kabutihan po ng Diyos, yun ang nag-lead sa atin upang pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Kaya maliwanag po yan. Okay? Kaya nga po, ang ating Savior, ang ating Panginoong Jesucristo, ang naghahayag kung ano ang kasalanan ng tao. Sinabi po yan ng ating Panginoon. Okay? Kaya nga po, when Christ issued the call, follow me, tandaan po natin to He referred to a reconstructed life that was radically different from a life without Christ. Kaya alam po ninyo sa pagkakataong ito, napakahalaga ngayon na malaman po ng tao nung sinabi po ng ating Panginoon na follow me, kasi nga hindi kaya ng tao, hindi mo kaya, sabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, follow me. Kaya nga nung sinabi niyang follow me, ito ay sinasabi niya upang ma-reconstruct ang buhay mo radically different from life without Christ. Okay? Ibig sabihin, nung wala ka kay Kristo, ito ang stato ng buhay mo. Pero nung sinabi ng Panginoon na follow me, ay magkakaroon ka ng buhay na panibago, buhay na masagana na ipagkakaloob ng ating Panginoon at buhay, ang sabi po na bibigyan tayo ng buhay na panibago. Hindi lang sa mundong ito, kundi sa ikalawang buhay po natin na kayang ibigay ng ating Panginoon. Kaya nga po, alam po ninyo, mahalaga ito, mga kapatid ko po, yung 3 R na yan, huwag niyo pong kalimutan, okay? Kaya nga, alam po ninyo, meron po sinabi si Martin Lloyd-Jones, patungkol po doon sa Beatitudes na tinuturo po ng ating Panginoong Jesucristo, na ilinagay po na sa 2 group, 3, no? Yung karakter na tinuturo po ng ating Panginoon. Ang una, blessed are the meek, hungry and merciful.
Okay po? Mapapalad po daw yung mga maamo at saka yung mga nagugutom at saka yan yung mga may naawa. Ano pong ibig sabihin niya, mga kapatid ko po kay Kristo? Ang sabi po niyan in Matthew chapter 11 verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at magpapakumbabang puso at masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Alam po ninyo, mismo ang ating Panginoong Jesucristo, tinuturo niya kung paano maging maamo. Kasi kapag ang tao ay naging maamo, ay masusumpangan po daw niya ang kapahingahan ng kanyang kaluluwa. Kaya mahalaga po yan ngayon eh. Okay po? Kaya nga po, tignan po ninyo, hunger and thirst communicate ongoing desire. Yung tinatawag po nating hungry and thirst, hindi po ibig sabihin niya gutom ka, nauuwa ka physically, literally. Hindi po ha. Ang ibig po sabihin niya yung desire mo, nananabik ka. Okay? Doon sa salita ng ating Panginoon. Ongoing. Yung gustong-gusto mo mag-aral, gustong-gusto mong makinig, gustong-gusto mong manalangin, gustong-gusto mong dumalo sa mga gawain. Yan ang sinasabing hunger. Yung thirst. Okay? Yung communicate ongoing desire. Kaya nga po, ang Kristiyano, sinasabihan po ng ating Panginoong Jesucristo ngayon sa umagang ito, mapapalad itong mga taong ito, lagi sabik. Problema ito. Naku po, kaya nga, ini-encourage natin, ang ating Panginoong Jesucristo, ini-encourage ang bawat isa, na nawa po, lahat ng mga Kristiyano, laging gutom, laging uhaw, laging sabik, yung kanilang desire. Okay po? Kaya nga po, minsan nakakalungkot laang, sa maraming mga live streaming natin, sa lahat po na nakakarinig nito mga Kristiyano, no? Ay minsan, ang mga views lang, 6, 7, 8. Minsan, hindi pa linalike. Minsan, hindi pa sineshare. O baka yung minsan, hindi pa pinapanood. Naku po, mga kapatid, yan ang problema. Kaya nga sabi ng Panginoon, blessed Mapapalad ito mga taong ito, nagutom sa salita ng Panginoon, sabik lagi, nag-aaral lagi. Kasi that is the priority in life Okay, yun na sinasabi po ng Biblia. Bakit? Ang sabi po ng Pilipos chapter 3 verse 13 to 14 po sabi niya, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapot isang bagay ang ginagawa ko. Ang nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. At nagtutubulin ako sa hangganan ng ganding pala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Even Paul, sinasabi po niya nagtutumulin siya na takbuhin ang ganting pala. Hindi nga niya inaring isang bagay na nakamtan niya na bagkos, sabi niya, nilinimot ko na nakaraan at tinutungo kong matulin yung hangganan. Ongoing desire. And even Paul, ito po yung sinasabi niya mga kapatid. To all Christian today, and that is a example of Paul to us, na sinasabi niya sa lahat ng mga Kristiyano na tayo po in our present day ay huwag pong manghina yung ating desire ng ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil ba sa pandemic na ito ay para bang nawalan ka na ng gana kasi puro live streaming? Yun nga ang problema Dahil puro live streaming, baka nga live streaming na lang, hindi ka pa nanonood. Naku po, yan ang problema. Baka nga, dahil lang live streaming, hindi mo na nga napapanood, wala na. Lalo ka manghihina nga. Kaya nga, ang hamon ng Biblia, ito, ongoing yung ating kagutuman. Yung desire natin makapaglingkod. Kaya nga, ang sample nito, mga kapatid, tignan po ninyo, Baka po yung status natin, recognize, natin yung status natin, baka nga nawawalan na kayo ng gana sa paglilingkod because of this pandemic, mga kapatid. Wag. Dapat po, lalo nga tayo magginit because of this pandemic. Kailangan tayo ng maraming tao kasi nga, kailangan nila ang ating Panginoon. Alam po ninyo, to be like Christ, we must learn to forgive. To forgive, we must first experience hurtful deeds and acts of will against us. When you have been mistreated, you have two options, get mad
or give mercy. Because of Christ's forgiveness, you possess the capacity to forgive others. O, yun lang po naman eh. Okay? Kaya mahalaga yung merciful. Sabi niya, mapapalad yung mga mapang-awa. Di po ba yun ang sabi ng ating Panginoon? Oh. Eh, problema, hindi ngayon na nangyayari ngayon eh. Minsan nga, kahit kapwa Kristiyano, nagbabakbakan ngayon. Sorry po to say, pero minsan, sinasabi lang po natin yan. Mahalaga rin po ito kasi. Minsan, kapwa Kristiyano, nagbabakbakan sila eh. Di po ba? O minsan nga, konting bagay lang eh, nag-aaway, nagdidimandaan. O di ba? Minsan nga lang yata, konting kapiraso lang. Halimbawa, kapitbahay mo isang Kristiyano, parehas kayong Kristiyano, magkapitbahay ka. Minsan nga lang, konting bagay lang eh. O kaya yung kanin na padala lang sa harap ng bahay mo, galit ka. O kaya naman yung kanyang halaman, napunta sa galit ka. Naku po, yun ang problema. O kaya naman yung pagitan ng lupa ay nakuha, galit ka. Kaya nagkakaroon ng problema. Ay, hindi po yan ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, alam po ninyo, meron po sinabi si Max Lucado. Ang sabi niya ay ganito, unfaithfulness is wrong. Tama po, ano? Okay? Revenge is worse. Lalong masama, no? But the worst part of all is that without forgiveness. Kapag ang Kristiyano, kapag ang tao ay hindi marunong magpatawad, that is the worst. Ang sinasabi po ni Max Lucado. Kasi hindi yan ang karakter ng Panginoon eh. Oh, kaya nga, if you want to become like Christ, o Christ-likeness, yun ang sinasabi po ni Max Lucado. Yan ang Kristiyano. Okay? Kaya nga, yung second part ng sinabi po, the pure, the peacemaker, and the persecuted. O, tingnan po natin ito ang ibig sabihin niya. It's describe the ministry of Christ. Bawat isa, dinidescribe yung ministeryo ng ating Panginoon. And God promises a special blessedness for those who demonstrate Christ-likeness. Nako, ito pala, ano pa? Okay? Special, ano pa ito? Promise ng ating Panginoon sa mga peacemakers, sa mga may pure heart, at saka sa mga pine-persecute. Bakit? Alam po ninyo, mayroon po sinabi sa Proverbs chapter 4 verse 29 ay ganito, above all else, guard your heart. Yun ang sinasabi po ng Biblia. Bantayan daw natin ang ating puso kasi nanggagaling lahat sa puso yan. Bago sabihin ng bibig, puso muna. O puso, tapos sisip, tapos bibig. O tingnan po natin ang sabi ng Biblia. In Matthew chapter 15 verse 18 to 19, ang sabi niya ganito, datapat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling. O tingnan po natin. At siyang nangangahawa sa tao, sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip. Nandun lahat sa puso nang gagaling ang lahat ng masasamang pag-iisip. Yung pagpatay, mga halimbawang binigay po ng Biblia yan. Kaya nga po, kung makikita po natin ngayon, isa-isa pong sinabi po ng Biblia, totoo po na yan. Kaya nga kailangan nating i-reconstruct yung puso natin. Kung ang tao ngayon, ang problema niya, eto yung mga ginagawa ng mundo, kailangan nating ma-reconstruct. And even Christian today, hindi lang ang mga taong wala kay Christ even Christian today, nakakalungkot din po yan. And lahat po sinasabi po yan, lahat ng Kristiyano, yan ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nga po, alam po ninyo, peacemakers receive the special honor because they participate in the same mission as Christ by sharing the gospel with those who are lost. Anong ibig sabihin po niyan? Kasi po, mapapalad daw yung mga peacemakers kasi merong special honor na binigay. Bakit? Kasi ito ginagawa nila katulad ng ginawa ni Christ. Yung pinagkakasundo ang mundo sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang Ama, nung nandito siya. Peacemaker siya. Kasi yung mundo ay kaaway ng Diyos. Tama po ba? Kaya nga sabi po ng Romans chapter 5 verse 10, ano po sabi niya? Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Okay? Lubha pa nga ngayong. Sabi niya, nangagkakasundo na ay magliligtas tayo sa kanyang buhay. Ibig sabihin, ang peacemaker, hindi yung, sa bagay, pwede rin po yun. Yung may nag-aawa, magitan ka. Hindi ka troublemaker. Hindi ka pinagmumulan ng away. Sa iglesia, minsan may problemang ganyan. Mga Kristiyano may problema ngayon. Mga kapitbahay may problemang gano'n. Lahat ng tao, ganyan.
Oh, 'di ba? Kasi nga sa puso nga nanggagaling ang kasamaan ng pag-iisip. Oh, ngayon ang nakikita natin sa mundo, marami nga pinagmumulan ng away o pinagmumulan ng mga patayan. O sa isang tao, ikaw ang pinagmumulan. Tanungin mo sarili mo, baka ngayon pinagmumulan ka na ng away. O di po ba? Kaya nga, pero ang pinakamalalim na ibig sabihin ng peacemakers dito, ang Kristiyano ay ginagawa niya yung ginawa na misyon ng ating Panginoon because of the gospel, sineshare niya sa maraming tao na itong mundo nang wala pa kay Kristo ay kaaway ng Diyos yan. Ngayon, dahil ginagawa natin yung mission ni Christ, itong mga taong ito, sineshare natin yung gospel sa kanila. Ibig sabihin, pinagkakasundo natin ang mundo at sa Diyos. Kaya ka peacemaker, ang sinasabi po ng Biblia. Okay po? Kaya nga, makikita po natin yan. Napakahalaga mga kapatid ko po kay Kristo. Dapat po, ang lahat ng mga Kristiyano ay ginagawa po yung ginawang misyon ng ating Panginoon to become a peacemakers. Okay? Kaya nga po, makikita po natin dyan, peacemaker, ano pa po yung sinabi niya kanina? Pure and persecuted. Kaya nga po, in my conclusion, sa umaga pong ito, in Revelation chapter 2, verse 8 to 12, and chapter 3 ng Revelation, verse 7 to 13, may dalawang church in the Revelation, ang Smyrna, at saka po yung Philadelphia. Itong dalawang church na to, hindi ho sinumbatan ng Diyos Ito yung magandang halimbawa. Ito pong Smyrna, ha? Kung mababasa po ninyo, is the same lang naman ang Smyrna at Philadelphia Talaga pong pinakita nila yung commitment nila, yung faith nila sa Panginoong Diyos. Okay? Kaya kahit pinipersecute sila, on that time, pinapatay sila ng mga buhay, tuloy-tuloy po yung paglilingkod, hindi ho nagbago ang paglilingkod nila. Kahit nandito sila sa mundo, hindi ho nagbago ang paglilingkod nila. Yung kanilang pananampalataya ho, hindi nagbago dahil lang sa mundong ibabaw. Hindi ho. Dahil, ang totoo niyan, pinipersecute sila kaya nga dun sa isa sa karakter natin, blessed those who persecuted. Kaya nga mapapalad po itong Philadelphia at saka pong Smyrna. Kasi kahit na pinapersecute sila, tuloy-tuloy po ang paglilingkod nila. Alam po ninyo, tatlong bagay po ang nakita natin sa dalawang iglesyang ito sa Revelation na hindi sinumbatan ng God. Una, bakit kamo? Tignan po ninyo they forget themselves. Nilimot nila yung sarili nila Pangalawa, they forget the things on earth. Nilimot nila yung mga bagay sa mundo. Pangatlo, binigay nila ang kanilang sarili sa Diyos. Kaya nga, walang naging dahilan kahit na sila ay pinapatay, pero nagtuloy-tuloy ang kanilang paglilingkod sa Panginoon, ang kanilang faithfulness, ang kanilang katapatan sa Diyos. Kaya nga, nung sinabi ng Panginoon, ay nirecognize po ng ating Panginoon ang kanilang katapatan. Kaya sabi niya, ay manatili kayong tapat hanggang kamatayan. Yun ang sinasabi ng Panginoon Kasi nakita nga niya yun At ngayon, sa umagang ito, yun din ang sinasabi ng Panginoon na tinuturo po niya sa atin. Okay? Tayo po ba ay nagiging tapat sa paglilingkod natin sa ating Panginoon? Tanungin po natin ang ating mga sarili sa lahat ng mga Kristiyano today. I ask this question. Tayo po ba ay nagiging tapat sa paglilingkod sa Panginoon? Kahit na po ay in the middle of this pandemic, hindi ho ba nagbabago ang ating paglilingkod? Lalo pa po bang umiinit yung ating paglilingkod sa Diyos? O baka namang dahil pandemic, hindi na kayo pumupunta sa kapilya, wala na pumupunta rito sa kapilya o sa mga kapilya, tumabang na po ang inyong paglilingkod na wala na po yung tinatawag nating fervent spirit, yung kumukulo. Baka hindi na kumukulo yan. O baka ho ay lumamig na. Beware. Kaya nga, ang turo ng ating Panginoon in the Mount, Sermon in the Mount, ay maliwanag po yan. Kaya wag po natin kalimutan yung tatlong bagay, my conclusion. Tatlong R lang po. Huwag niyong kalimutan. Una, recognize your state. Pangalawa, repent of sin. At ang pangatlo po, resemble the Savior.
Kaya mahalaga po yan, mga kapatid ko po kay Kristo, lalo na sa ating buhay sa kasalukuyan sa mundong ito. Ang mensaheng ito ngayon ay nagbibigay sa atin ng kamalayan to continue our service to God. Makita natin na lalo pa tayong magginit sa paglilingkod sa Panginoon. Gawin po natin, kung gusto natin maging Christ-likeness, gawin natin ang kanyang misyon. Maging peacemaker tayo. Huwag tayong maging troublemaker. Na imbes na yung mundo ay ilapit natin sa Panginoon, eh sumasama pa tayo sa mundo. O troublemaker din yun. O, yun ang sinasabi po ng ating mensaheng ito, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga, yung paksa natin, reconstructing our heart. Kung ang puso po natin, kaya tingnan po ninyo yung picture ng puso, parang puzzle na nasira pero binabalik. May pagkakataon. At yung tatlong bagay na yan, ang ating pong dapat gawin. Nawa po sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, ay nakatulong ang mensaheng ito na naging kalakasan ng ating spiritual na buhay. At panalangin ko po, at panalangin namin, na nawa po lahat ng mga kaibigan namin, lahat ng makakilala namin, ang lahat ng nakakarinig, nakakapanood ng live streaming na ito, ay makita po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Tunay nga po na sa mundong ito ay kaaway ng Diyos. Subalit ngayon ay magiging kaibigan tayo ng Diyos. Kung ang lahat ng mga Kristiyano ngayon ay maging peacemaker kagaya ni Kristo, ay lalapit po natin ang mundo sa ating Panginoong Diyos. Nawa po sa lahat ng mga Kristiyanong nakakarinig ito ngayon, ay patuloy na china-challenge po tayo na tayo po ay maging hunger, maging gutom, maging uhaw sa paglilingkod sa ating Panginoon. Be fervent in spirit in our service to our Lord Jesus Christ. Maraming po salamat at pagpalain po tayo ng dakilang may kapal at patuloy po kayong mabuhay at patuloy po tayong mag-ingat sa bawat isa sa atin, 10 ng ating mga pamilya. God bless us all. Isang magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid kay Kristo. Tayo po ay dadako na sa pagbibigay ng ating mga ikapo at ang ating mga pagpapala. Ating po pakinggan ang nasusulat sa aklat ng Nehemiah chapter 12 verse 43 to 47 at ganito ang kanyang sinasabi. Nang araw na iyon, nag-alay sila ng maraming handog at masayang nagdiwang ang mga tao dahil sa kagalakan dulot sa kanila ng Diyos. Pati mga babae at mga bata ay nagdiwang din, kaya't ang ingay nila'y narinig sa malalayong lugar. Nang araw ring iyon, nagtalaga sila ng mga lalaking namamahala sa mga bodegang paglalagyan ng mga kaloob sa templo, gaya ng mga unang bunga at ikasampung bahagi ayon sa kautusan. Sila ang kukuha ng mga kaloob para sa mga pari at mga Levita mula sa mga bukirin ng mga bayan, sapagkat sila ang inihanda sa paglilingkod sa gawain ito. Nagalak naman ang mga taga-Hoda sa mga pari at mga Levita, sapagkat tinupad nila ang utos ng Diyos tungkol sa pagiging malinis. Gumanap din ng kani-kanilang tungkulin ang mga mang-aawit at mga bantay ayon sa inutos ni David at ng anak nitong si Solomon. Mula pa ng panahon ni Haring David at ng mga awit na si Asaph, ang mga mang-aawit na ang nangunguna sa mga awit ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Sa panahon naman ni Zerubbabel at ni Nehemiah, ibinibigay ng buong Israel ang kanilang mga kaloob araw-araw para sa pangangailangan ng mga awit at ng mga bantay sa templo. Ibinibigay nila ang handog para sa mga Levita at ibinibigay naman ng mga Levita sa mga pari ang bahagi ng mga ito. Purihin ang pagkarinig at pagkabasa ng banal na kasulatan. Tayo po ay manalangin.
sa iyo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Muli, Lord, kami ay lumalapit sa iyo, Ama, sa mga oras na ito upang ikaw ay aming pasalamatan at papurihan sa lahat ng kabutihan na ibinigay mo sa amin sa loob ng isang linggo, O God, sa aming pagtatrabaho. Nawa, Panginoon, ay tanggapin mo ang mga pagpapala na amin pong malikom sa mga oras na ito, O God. Paspasan mo ito para sa kakaganda ng iyong malan na iglesia dito po sa Imos, Panginoon. Ganun din po, Lord, ang mga trabaho ng bawat isa sa amin, O God, ay ingatan mo ang iyong mga anak na ito. Ganun din po, Lord, ang negosyo ng bawat isa. Nawa, Panginoon, ay mas lalo mo pang pagpalain ito, O God. Ganun din po, Lord, ang mga anak mo na naghahanap ng kanilang mga trabaho. Nawa, Panginoon, ay kayo ang magbigay ng nararapat na trabaho sa bawat isa sa mga taong naghahanap ng trabaho, O God. Ito lamang po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. For our closing song, let's sing Still. Let's sing. Hide me now under
Tayo po ay dadako na sa closing prayer. Samahan niyo po ako mga kapatid. Tayo po ay sama-samang lumukod sa ating Panginoon. Sa iyo, aming Diyos na nasa langit, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito at kami po ay nakatapos ng aming pong pananambahan. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga ginamit na inyong mga anak, lalo-lalo na rin po ang mga kabataan na nagbigay ng mga tanging awit na papuri patungkol sa inyo, O Diyos. Salamat po sa kanilang mga effort na laging pinagkakaloob every Sunday, Panginoon, upang maging maganda ang kanilang mga papuri song na awit sa inyo. Salamat din po sa mga media team na inyo pong patuloy na ginagamit upang ang pananambahang ito ay mapanood na malinaw, malakas sa kanilang mga TV screen at sa kanilang mga cellphone. Maging doon sa ibang bansa na aming pong kapatid na sumusubaybay lagi sa live streaming na ito. Panginoon, salamat din po sa lalaking ginamit ninyo, ang ginamit ninyong mensahero. Salamat po sa kanyang napakagandang mensahe na naging karagdagang kaalaman na naman sa amin, O Diyos. Naging pagpapala sa bawat isa ang narinig na sermon na nanggaling sa inyo, O Diyos. Salamat po sa karunungang ipinagkaloob niyo sa lalaking ginamit niyo sa pamamagitan po ng aming pastoriko, Panginoon. At nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa patuloy na pagsubaybay din ng aming po mga kapatid sa kanilang mga tahanan at ganoon din po sa mga kapatid namin na natudoon sa ibang bansa na napapanood din po ng sabayan sapagkat ito po ay napapanood sa live streaming every Sunday, Panginoon. Salamat po sa mga salita na amin pong napapakinggan every Sunday, Panginoon. Naway patuloy niyo pang pagkalooban ng mga karunungan ang inyong mga anak upang patuloy na maipalaghanap ang inyong mga banal na salita dito sa Pilipinas at maging doon sa ibang bansa. At salamat din po, Panginoon, sa umaga ring ito sapagkat noong pong nakaraang linggo ay dinalangin namin ang mga kapatid namin na may mga karamdaman na nagsigaling, O Diyos. Salamat po sa answered prayer na amin pong natanggap ang kagalingan sa lahat ng kapatid na may mga karamdaman. At sa mga sandali namang ito, Panginoon, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na trono, Panginoon. Sapagkat meron na naman po kaming mga kapatiran na dinapuan ng karamdaman sa pamamagitan po ng COVID-19, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, sa pangunguna po ng aming kapatid na Bong Eufemio family, ang kanya pong may bahay din na Sister Sally, ang kanilang anak na si Brother Willard, at ganoon din po si Sister Jasmine, at ganoon din po si Sister Aisha. At ganoon din po ang Delphine family sa pangunguna ni Brother Brian at ni Sister Lay, Panginoon, ang kanyang anak. Nawa po, Panginoon, ingatan niyo sila doon sa facilities na kanilang pinagdalhan. Nawa po, Panginoon, na patuloy niyo silang gabayan, ingatan, lalo-lalo na po, Panginoon, ang nalalabi pa nilang isang linggo doon po sa facilities na kanilang pinagdalhan, Panginoon, na naway maging mabisa ang mga gamot na kanilang iniinom. At nawa bigyan nyo ng katalinuhan ang mga nangangalaga sa kanila, ang mga nurses, at lalo-lalo ng mga doktor, Panginoon. Bigyan nyo sila ng katalinuhan upang ang mga gamot na i-reseta sa kanila ay maging mabisa habang sila ay umiinom dito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon,
na huwag mo silang iwanan hanggang sa mga sandaling ito, hanggang sa sila ay tuluyan ng makauwi na magaling na Panginoon, ligtas sa anumang kapahamakan. Kaya salamat po Panginoon sa sandaling ito at kami po ay patuloy na nakakalapit sa inyong kabanal-banal na pangalan. At dalahin ko rin po Panginoon ang lahat ng may mga karamdaman na hindi nabanggit. Ipuin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, kung ano man ang kanilang nararamdaman ngayon. Nawa ay panumbalikin niyo ang mga dati nilang kalakasan upang sila po ay patuloy na makapaghanap buhay, makapaglingkod sa inyong banal na ubasan, Panginoon. Dalahin ko rin niyo po, Panginoon, na bigyan niyo ng kalakasan, katalinuhan ang inyong mga anak, ang mga elders, mga diakono, at mga kabataan na nagsisiganap dito po sa Imus Church of Christ, lalo-lalo na po ang inyong mga pastors na bigyan nyo ng katalinuhan, lakas ng loob, at magandang kalusugan din, Panginoon, upang patuloy na maipalaganap ang inyong mga banal na salita sa lahat ng pinapal. Kaya po, salamat sa maraming. At kami po ay nagpapasalamat naman sa mga sandaling ito, sa may mga kaarawan naman, O Diyos, sa pangunguna po ni Sister Alyssa Leia Rivera, Brother Justin Ormanita sa darating po na June 30. Nawa po Panginoon ay bigyan niyo sila pa ng mahaba pang mga buhay, bigyan niyo na pa sila ng mga kalakasan, ilayo sa anumang karamdaman, upang sa magkaganon sila po ay mabuhay pa ng matagal dito sa ibabaw ng lupa, kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. At gamitin niyo sila, Panginoon, sa paglilingkod nila sa inyong banal na ubasan. At ganoon din po ang kapatid na Sister Laika Miranda at si Sister Yoli Hoxon sa darating na July 1, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang inyong mga anak na ito, bigyan ng mahaba pang buhay, magandang kalusugan, matalas na pag-iisip, upang sila po ay patuloy na mabuhay, kapiling ng kanilang mga mahal sa buhay. At ganoon din po, sila ay makagamit ninyo sa inyong banal na ubasan. At pinagpapasalamat din po namin ang darating na anniversary naman ng si Brother Willie and Sister Joanna Santiago sa June 30, Panginoon. Pagpalain niyo po ang asawang ito, pagkalooban pa ng maraming taon ng kanilang pagsasama upang makapiling din pa nila ang kanilang mga anak at mga mahal sa buhay. Pagpalain niyo po ang mag-asawang ito. Kaya salamat pong muli sa umagang ito kung gaano niyo po kami iningatan sa loob ng nagdaang isang linggo. Muli po, Panginoon, itong darating na Lunes sa araw ng bukas hanggang sa darating na linggo, Panginoon. Ito pong darating na 7 araw, ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ilayo sa anumang kapahamakan at karamdaman, Panginoon. Lalo-lalo na po yung mga kapatid namin na nagko-commute, ilayo sila sa anumang kapahamakan. Lalo na sa sakit na COVID-19. Kaya salamat pong muli. Nawa ay kayo po ang napapurihan, kayo ang naitaas, kayo ang sinamba sa oras na ito, Panginoon. Kaya salamat po sa inyong kabutihan sa inyong mga anak, Panginoon. Kaya salamat pong muli at ang lahat ng ito ay aking pong dinadalangin. May pagpapasalamat sa tanging pangalan lamang po ni Jesus, namin pong Panginoon at sariling tagapagligtas, ngayon at magpakailan pa man. Siya nawa. Tanggapin natin ang mayamang pagpapala ng ating Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian,
sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailan paman. Amen.